Ito ang nakakagimbal na balita at usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos nga ang mahabang panahong pananahimik, ay tila binasag na ang buong katahimikan at ito nga ang naging direktang pahayag ng kilalang politiko at businessman na si Chavit Singson. Nagtrending nga sa mundo ng social media ang sunod-sunod na banat at mga pahayag ni Chavit Singson laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa isinagawang media interview kamakailan, gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Mukhang sagad na raw talaga sa buto ang ginagawang pambubudol ngayon ni Marcos. Hindi lang raw sa mga taong tinulungan siya para manalo, kundi pati na rin sa taong bayan. Dahil napagtantunaan niya ni Chavit Singson na tila siya ay ginagamit lamang o binudol ni Marcos Jr. noong nakaraang eleksyon. Sa isinagawang media interview sa kanya ng Bilyonaryo News Channel, sinabi nito na tila nga wala raw naging utang na loob itong si Marcos Jr. kay Chavit Singson. Dahil pagkatapos nga nitong manalo sa 2022 election at maupo na bilang Pangulo ng Pilipinas, ay tila raw nagka-Alzheimer na itong si Marcos Jr. dahil mukhang hindi na raw siya kilala nito. Kahit pa ang pamilya nito na kanyang sinuportahan noon. Narito at panoorin natin ang buong video. Tuloy na kami lahat. Tuloy. Ala kami, ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Actually, kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses. Yes. Hindi na kami kilala. Tama. Wait, so ngayon po ba, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support her. President? Okay. Boom! Ganyan talaga. Ganyan po talaga. Gov Chavit, hindi lang po ikaw ang nagamit. Marami pong nagamit si BBM para manalo lang siya. Tapos, ngayon kinakalimutan ka lang niya. Ganon talaga. Kasi wala ka naman ng pakinabang sa kanya. And tama yan, no? Susupport daw siya kay VP Inday Sara. Yeah! Yan, si VP Inday, tumatanaw talaga yan ng utang na loob. May respeto yan sa mga taong tumulong sa kanya. Maganda ugali ni VP Inday. Diba? Kung tunay kang kaibigan, paglalaban ka talaga niyan. Diba? And nakakatuwa lang kasi sabi din ni Governor Chavit na last na ang suporta niya sa mga Marcos. And susuporta siya kay VP Inday Sara. Ito na nga, sumagot na ang Malacanang. Naku po, pikon si Aling Claire. Oh, si Aling Claire po tila parang umaapoy at dragon na galit sa sumagot. Naku, tingnan nga natin. Aling Claire, nakakapikon po ba ang katotohanan? Mahirap po ba depensahan, madam? Hindi, ako nagtatanong lang ako, ha? Kasi madam, yung habang pinapanood ko yung buong press briefing mo, tila parang umaapoy ka. Hindi kasi una-una, bakit hindi ka nag-press briefing kahapon? Monday, di ba? Dapat usually Monday yan. Oh, pinag-isipan nyo pa ng isang araw. Talagang tiningnan nyo muna kung papaano kayo aangulo at tsaka nyo sasagutin. Oh, di ba? Tingnan natin. Baka sabihin, hindi kasi alam nyo mga kababayan, baka sabihin naman nila, hindi natin pinapakita yung sagot. Tayo po'y patas lamang. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ay ipapakita natin yung sagot ni Aling Claire. Pero hindi natin kagad paniniwalaan to. Tulad ng hindi natin pinaniwalaan, agad-agad yung ni-report ni Bobby Tiglao na dokumento, kailangan nating busisiin, di ba? Hindi naman po tayo gullible na basta-basta naniniwala. Kaya nga, it took us more than one day to react on this. Because tayo po ay kikritiko ho tayo, hindi tayo basta-basta nagda-jump into conclusion, di ba? Kung hindi tayo nag-jump into conclusion na naniniwala agad-agad dun sa mga lumalabas na dokumento, picture at video, bakit tayo maniniwala agad-agad dito kay Aling Claire? Diba? Kailangan tingnan din natin yung sagot ni Aling Claire. Busisiin natin kung yung sagot ba ni Aling Claire ay makatotohanan o tila puro kasinungalingan. Diba? Kasi sabi nga nila, kung may tagapagsalita, may tagapagsinungaling. O ito bang si Aling Claire, alin dun sa dalawa na yun, tagapagsalita o tagapagsinungaling? O yan ang malalaman natin, ha? At makikita natin sa kanyang gesture, ha? Kasi malalaman natin kung isang tao nagsisinungaling, di ba? Madali naman natin malalaman yan. Kasi tandaan ninyo, ha?
Ang nag-akusa ay naglabas ng dokumento. Dokumento na kung saan naandoon ang pangalan ng unang ginang o si First Lady Lisa Marcos, yung nag-akusa o yung nag-report. At ang talagang naglabas niyan is si Bobby Tiglao. Tapos yung I think bilyonaryo. Di ba? Yan po yung mga media na naglabas niyan. Naglabas po sila ng dokumento, naglabas po sila ng ebidensya. From the LA Police Department, di ba? So ibig sabihin, actually hindi pala LA Police Department, Beverly Hills Police Department. Naglabas po sila ng dokumento. So may pinakita po yung mga media na nagbalita nito at tayo ay nireaksyonan laang. Pinareaksyon natin yung kung ito ba ay totoo o hindi. Kaya nga ang ating komento doon ay dapat hindi manahimik ang Malacanang. Dapat sumagot ang Malacanang at magpaliwanag. Ito ba'y totoo? Ito ba'y hindi? Ano ba talaga ito? Di ba? Yun ang dapat nating malaman. Ngayon, sumagot na po ang Malacanang. Kaya ipapakita din po natin sa ngalan ng patas na pagbabalita, ipapakita din natin at ikikriticize din natin tulad ng pag-criticize natin doon sa nilabas ng bilyonaryo at nilabas ni Bobby Tiglao. So tayo din naman, hindi pwedeng hindi din natin kikriticize o titignan kung meron, ibig sabihin ng criticize is that it doesn't mean na maniniwala o hindi maniniwala. Pag sinabi mong kikriticize, titignan mo talaga yung pinakalaman ng sinasabi. Kung yung sinasabi ba medyo may katotohanan o yung sinasabi ba ay medyo may kasinungalingan. Yun po, ibig sabihin hindi tayo basta-bastang naniniwala kung ano po ang sabihin ng isang tao. Whether ito po ay papabor sa mga Duterte o whether ito ay papabor sa mga Marcos. Tayo po makikriticize as if ito po ay objective dapat ang ating kritisismo. So kinriticize natin yung bilyonaryo news kahapon at kinriticize din natin yung kay Bobby Tiglao. Ngayon i-criticize naman natin yung sagot ni Aling Claire. Aling Claire, handa ka na ba? Huwag ka masyadong pikon. Kasi nung pinapanood ko kanina, yan ang unang pumasok sa akin. Uy, patay. Masyado yung pinikon si Aling Claire. Gagalit tuloy. Hindi, yan nga kagad ang una ko reaksyon. Sabi ko, mukhang napikon si Aling Claire. Aling Claire, pikon po ba kayo? Nainis na po ba kayo? Nainis na po ba kayo sa mga media? Ano po ba, siste? Tingnan natin ha. Panoorin si Aling Claire. Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains in open investigation. Sino ba itong bagong to? Ma-criticize nga. Taga-asa ka, ate? Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Ivy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Hindi daw siya kasama sa... Ito ang first argument niya. Tingnan natin. Hindi daw siya kasama sa official entourage. Yan ang first argument. Hindi kasama. Kung meron kang pinresentang argumento, ano dapat? Maglabas ka ng ebidensya. Kasi yung media na nagbalita niyan, may nilabas na ebidensya. As a matter of fact, may mga video, photo na lumabas. Ngayon, tinatabla mo yon. Asan ang ebidensya? Labas nga ang ebidensya? Ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Asan ang ebidensya? Nakakahiya dahil... Ay, wala! Walang ebidensya! Basta lang sinabing, ay, hindi siya kasali. Out siya. Asan yung ebidensya, madam? Akala ko ba based on evidence dapat ang lahat ng bagay ng pagbabalita? Bakit walang ebidensya? Yung nagbalita, may ebidensya. May mga video, may mga photos, may naglalabasan. Napasayaw-sayaw pa si First Lady. Nandun din ang picture nung video rin nung nasawi. May ebidensya. Bakit ito walang ebidensya? Hindi, again we are just criticizing everything that we are seeing in mainstream media. Tayo po ay hindi tumatanggap ng basta-bastang balita. Kinikriticize natin. Pero ang problema, yung mga nag-report, may inilabas na ebidensya. Si Madam Claire, etong si Aling Claire,
nagsabi siyang hindi kasama sa entourage. Tapos na. Walang ebidensyang nilabas. Paano na yun? 1 point doon sa mga naglabas. Sige, i-score natin. Naglabas doon, 1 point. Okay. 0 si Aling Claire. Walang ebidensya. Gumawa sila ng peking police report. Peke daw yung police report. Sabi nito isa, may pinakita siyang dokumento na may police report. Sabi naman ni Aling Claire, peke daw yung dokumento. Okay? Yung mainstream media na naglabas ng balita na yon, may ebidensyang nilabas. Si Bobby Tiglao may dokumentong inilabas. Si Aling Claire, tingnan nga natin kung may lalabas na dokumento na para sabihin niyang hindi totoo yung dokumento na yon. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Asan Hindi na sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista. Asan na yung mga dokumento? sinusulong na interes. Asan na yung tunay na dokumento? Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Okay. Asan ang ebidensya mo? Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang Kulay parte pink? yun ay dinagdag lamang. Dinagdag lang daw, Nag-start peke. Ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Dinagdag lamang daw. Anong ebidensya mo? Na peke, kasi sinasabi niya peke daw yung dokumento na yon. Anong ebidensya mo na peke yung dokumento na yon? Sige nga. Ito ay mga gawain upang masira Asan? ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Asan na? Para sa pang-personal na interes. Asan na ebidensya? Tandaan po natin. Oy! Nag-aantay kami! Ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. So? At meron din po siyang kasamang PSG. So? Hindi rin po siya. Asan na yung dokumento? Anak ng tutsa, So, pwede na ba nating puntusan yung naglabas ng dokumento? Di puntos na naman sa kanila yon. 2-0 ka. Baligtad dito. 2-0 si Auntie Claire. Si Aling Claire. Aling Claire, 0 ka pa. Labas ka ng dokumento. Yung mga argument mo, dapat nilalabasan mo ng dokumento. Okay? Hindi pwede yung maniniwala lang kami sa sabi-sabi mo. Hindi pwedeng gayon, ha? Hindi pwedeng gayon. Hindi pwede. Wag ganon. Tuloy. Nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Hindi daw siya nag-stay doon sa hotel ni Mr. Tantoco. Ebidensya, ilabas uli. Although, yung kabilang panig hindi nag-accuse, hindi nag-accuse na magkasama sila ng hotel. Kasi pwede namang hindi magkasama ng hotel Pwede namang pumunta lang sa hotel. Di ba? Not necessarily kailangan naka-check-in silang pareho sa isang hotel at sa parehong room. Nandun yung asawa ng isa Hindi naman pwedeng gayon. Di ba? Hindi kasi totoo naman, kunwari may mga state visit ang mga presidente, ang mga opisyalis natin, hindi ibig sabihin sama-sama sa hotel. Minsan, magkakahiwalay yung mga talagang BBIP, doon talaga sila sa mga mamahalin. Tapos yung mga staff and other guests, doon lamang sa medyo VIP hotel lang. Hindi ibig sabihin magkasama. But, hindi ibig sabihin noon, hindi sila nagsama doon sa kwarto. Linawin lang natin ha. Linawin natin na maigi ito. Hindi porket hindi sila magkasama ng pinag-check-in, ay masasabi nating hindi sila nagsama sa isang hotel nung sila po ay nagpa-party-party na. Number 1. Number 2, hindi rin ibig sabihin na magkasama doon sila sa hotel ay kasangkot si FL. Linawin natin just to be fair. Linawin natin, hindi ibig sabihin bumabatak din si FL. Para malinaw lang, para to be fair. Okay? But yung argument ni Aling Claire na hindi sila magkasama ng pinag-check-in ay hindi ibig sabihin pinasisinungalingan yung akusasyon ng kabilang kampo o yung balita ng kabilang kampo na sinasabing magkasama sila during
doon sa pagka-overdose ng isang tao. Hindi pinasisinungalingan sa pamamagitan ng pag-check-in ni FL sa ibang hotel. Linawin natin. It doesn't confirm nor deny na magkasama sila. In other words, kung sa korte yan, objection, Your Honor, irrelevant. Iba po ang kanyang hotel. It doesn't matter. At meron po siya mga activities. March 8. March 8. Kung pwede po nating makita, maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Konsyerto. Okay. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap. Okay. Hapon hanggang gabi. Hapon hanggang gabi. Kanino nang galing yung hapon hanggang gabi? Kanino po nang galing? Sa kanya, di ba po? Tama, mali. Imbestigahan natin. Hapon hanggang gabi. Ulitin natin yung sinabi niya. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap. Okay. Hapon hanggang gabi. Hapon hanggang gabi. Anong pinatutunayan yan? Wala. Irrelevant pa rin. Okay? Tignan natin yung nilabas ni Bobby Tiglao na dokumento. Yung isinare niya sa FB na dokumento. I-screenshot natin ha. Para malinaw, baka sabihin ninyo hindi po sa akin ang galing ito ha. Linawin ko lamang po. Hindi po sa akin ang galing ito. Ito po ay nilabas ni Bobby Tiglao. Pakita natin ha, screenshot nung nilabas ni Bobby Tiglao. Baka kasi sabihin ninyo, tayo ang naglabas. Hindi po tayo ang naglabas nito ha. Linawin ko sa mga tangang nanonood at nag-o-observe at naghahanap ng pagkakamali ni Banat Bay. Hindi po ako tanga. Ito po ang nilabas na screenshot po ni Bobby Tiglao sa page niya. Ay sa ano niya, personal FB niya. Ayan po. Galing po yan kay Bobby Tiglao. Nakikita niyo yung picture niya sa taas? Sa Facebook ni Bobby Tiglao. Hindi natin pero ang mga friends niya dyan ay sila Jason sa mga kilalang prominenteng tao na sigurado kung tunay na ito. Ayan, nakalagay dyan. I receive a via Viber. Ang tanong, ano ang nakalagay? Sige, basa. Palakihan natin ha. Ito yung nakalagay. Ayan. Ayan po ang nakalagay. Ayan. March 8, 11:32. Ulitin natin. Ano daw? Reported. Time of incident. March 8, 11:32 a.m. On Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 ng umaga, officers were dispatched to the Beverly Hilton regarding a person not breathing. So may nag-report daw ng 11:32. Sabihin na natin, bumiyahe. Siguro naman kung kaya ng PNP natin bumiyahe ng 5 minutes response, siguro naman kaya ng Beverly Hills Police umabot ng 10 minutes. For the benefit of gawin na nating 30 minutes. So dumating, to be conservative, 12 noon. Doon sa hotel na kung saan natagpuan, dedo. Kaya nga nakasulat dyan sa baba, was pronounced deceased at 12:05. Makikita niyo yan. Wait, chotomate. Ayan. 12:05. Ayan, nasa baba yan eh. Okay. Sandali. Hindi pala kita dito. Pakita natin yung dokumento na pinost ni Bobby Tiglao. Okay? Ulitin ko po ha. Si Bobby Tiglao po ang nag-post nito. Ayan po. Nakalagay dyan, 12:05. 12:05 po ng tanghali, pinronounce ng patay na po yung si Tontoco. 12:05. Ulitin natin. Ang argumento ni Aling Claire. Pasok, Aling Claire. Anong oras yung event ni Lisa Marcos? Sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. So hapon. Kung ikaw ay investigador, may nangyaring alas 12. Pero nakita si Madam Lisa ng hapon pa.
Kung ikaw investigador, tanungin kita ngayon, posible ba na si First Lady Marcos ay may ginawa ng tanghali bago umattend sa hapon? So ibig po bang sabihin nun, mga kababayan, etong konsyerto para sa Pilipino ay magpapatunay na kasinungalingan ang dokumentong inilabas ni Bobby Tiglao? Hindi, tayo mag-isip na maigi. Isipin natin, yung dokumento po ba, pwede po bang pasinungalingan ng sinasabi ni Aling Claire? Pwede? Pakisulat sa baba. Pakisulat sa baba.